Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kaloy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. 20 anyos pa lamang si Kaloy na mga panahong ito. Pang-anim sa 8 magkakapatid si Kaloy. Payak ang pamumuhay at pagkukopra ang pangunahing pinagkakakitaan. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Kaloy. Mas pinili na maghanap buhay kaysa tapusin ang pag-aaral ng elementarya. Malawak ang nasasakupang lupain. Kaliwat kanan ang trabaho ni Kaloy, ngunit dahil masaya sa ginagawa, kaya hindi iniinda ang pagod. Tamang inom lang ng tuba tuwing gabi, kasabay ng pagsindi ng sigarilyo bago matulog ay ayos na. Ito ang naging routine ni Kaloy noong kabataan. Labis ang pag-iwas ng ibang tao kapag ito'y nalalasing. Dahil sa wisyo ng alak, kaya hindi kontrolado ni Kaloy ang emosyon. Mabilis uminit ang ulo. Uy Kaloy, ano na naman ba yung ginawa mo kagabi? Ang sabi ni Teresa hinabol mo raw ng itak si Pepito. Totoo ba yun? Tanong ni Tatay Silio sa anak. Habang abala sa pag-aararo si Kaloy. Oo naman tay. Masyadong nag-aastang-astig eh. Akala mo naman kung sinong mayaman. Wika ni Kaloy. Pero baka dahil dyan sa ginagawa mo, mawawalan ka na ng kaibigan ha? Muling wika ng ama. Hindi naman na nagsalita pa si Kaloy. Muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Kinahapunan. Matapos ang nakakapagod na trabaho, kagad itong umuwi ng tahanan upang magpahinga. Oh anak, may mga ginataang kamuting kahoy dun sa lamesa. Bibili lang muna ako ng asukal ha. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo. Wika ng ina na si Nanay Teresa. Sige po nay. Nga pala, pasabay na lang din po ako ng isang kahang sigarilyo ha. Tugon ni Kaloy. Napatango naman ang ina bilang pagsang-ayon sa sinabi ng anak. Sa pagpasok ni Kaloy sa loob ng tahanan, nadatnan ang mga kapatid na abalang nagbibihis. O Loisa, bakit ang dumi yung uniforme mo? Saan ka ba nagsususot na bata ka? Tanong ni Kaloy sa kapatid. Yung isa ko kasing kaklase, Manong, may kwento na nawawala daw yung alaga nilang baka. Tapos yung mga panabong naman na manok ng tatay niya, wakwak daw yung tiyan. Kaya kanina pagkalabas galing sa eskwelahan, sabay-sabay kaming tumakbo. Nadapa kasi ako dyan sa palayan eh, kaya may mga putik yung damit ko. Tugon ni Loisa. Nako, gawa-gawa lang nila yan para makauwi kayo ng maaga. Sige na, bilisan mo na dyan at magmerienda na tayo. Muling wika ni Kaloy. Ilang minuto ang nakalipas. Dumating ang inabitbit ang biniling asukal. O nay, nasa na yung sigarilyo ko? Tanong ni Kaloy. Naku anak, pasensya na ha. Nagmamadali kasi ako umuwi matapos mga kwento ni Maring Kapid.
yung mga nangyari sa alaga nilang hayop. Nawawala daw yung baka at wakwak yung mga alaga nilang panabong. Tugon ni Nanay Teresa. Baka yan din yung kinikwento sa akin ni Loisa. Tugon ni Kaloy. O di ba kuya, sabi sa'yo eh. Ang sabi pa nga ng kaklase ko, bago mawala yung mga alaga, panay daw yung alulong ng bantay nilang aso. Sabat ni Loisa. Naging palaisipan man ang mga nangyari. Binaliwala lang ito ni Kaloy. Kagad itong umalis ng tahanan upang bumili ng sigarilyo. Pare, isang kahang sigarilyo nga. Wika ni Kaloy. Paring Kaloy, kanina pa pala kita hinahanap. Sasabihan ko sana si Aling Teresa kaso abala naman itong kinakausap si Aling Kapid. Tugon ng kaibigang si Masong. Bakit? Piyesta na ba sa kabilang barangay? Sakto. Kakatapos ko lang mag-araro sa palayan namin. Yun nga ang gusto kong itanong sa'yo. Kung wala kang pinagkakabalahan, gusto ko sanang magpararo ng palayan eh. Yung dun sa bukid, alam mo naman di ba, wala akong alam sa ganong trabaho. Kaya ikaw lang yung naisipan kong kausapin. Kasi alam kong mabilis at pulido ka magtrabaho eh. Kailan ko ba sisimulan yan? Kung maaari sana, bukas na bukas din. Yan ay kung ayos lang sa'yo. Huwag kang mag-alala, sagot ko naman yung pagkain eh. Muling wika ni Masong. Matapos magkasundo ng dalawa, hindi na nagtagal si Kaloy. Kagad nitong tinahak ang daan pauwi. Kinagabihan, naging matiwasay ang pagtulog ni Kaloy. Kaya maaga itong nagising. Nag-asikaso ng mga dadalhing gamit papunta sa pagtatrabahuhan. Binagtas ni Kaloy ang daan papunta sa lupain ng kaibigan. Halos 1 oras din ang ginugulo sa daan. Marating lamang ang tahanan ni Masong. Nadat ng abala sa pagdidilig sa gulay. O pare, nandiyan ka na pala. Halika muna sa loob at mag-agahan. Pag-aya ni Masong. Hindi na pare. Salamat na lang ha. Busog pa naman ako eh. Tugon ni Kaloy. Matapos ang naging usapan, kagad na itinuro ni Masong ang lugar na pagtatrabahuhan ni Kaloy. Hindi naman nagsayang ng oras ang binata. Kagad sinimulan ang pag-aararo. Malayo sa pamayanan ang tahanan ng kumpare. May katigasan din ang lupain, kaya bahagyang nahirapan sa paghila ang kalabaw. Sa paglipas ng tanghali, napatigil naman si Kaloy nang tawagin ni Masong. Pare, tama na muna yan. Halika kumain muna tayo. Wika ni Masong. Sige pare, susunod na ako. Itatali ko lang tong kalabaw ko. Tugon ni Kaloy. Matapos marinig ang sinabi ng binata, hindi na nag-alinlangang bumalik sa tahanan si Masong. Dahil mainit ang panahon, kaya mas minabuti ni Kaloy na maghanap ng lilim na lugar kung saan pwedeng maitali ang alagang kalabaw. Sa patuloy na pagmamasid, bahagya namang natigilan matapos makita ang isang puno ng duhat. Nakatayo ito sa gilid ng palayan. Kaya kagad na hinila ang alaga ngunit bago tuluyang makalapit, naagaw naman ang atensyon matapos makita ang kumikinang na bato.
malapit sa puno. Noong una, inakala ni Kaloy na isang uri ng kulay asul na salamin ang bagay. Ngunit matapos malapitan, nanlaki ang mga mata ni Kaloy. Gayong maaaring may halaga ang batong nakita. Hindi na ito nagdalawang isip at kagad pinulot ang bato. Inilagay sa bulsa bago pumunta sa tahanan ng kaibigan. O pare, kain na. Marites, pakiabutan nga ako ng pinggan para kay paring Kaloy. Wika ni Masong. Salamat Pasensya na, mukhang natatagalan ako sa pag-aararo. Medyo matigas pala yung lupa nyo dito, no? Pero susubukan kong matapos ngayong araw yung 8 kahon. Tulad na napag-usapan natin. Kung uulan sana ngayon mas mapapadali ang trabaho ko. Wika ni Kaloy. Matapos itong sambitin ng binata, hindi niya napansin ang unti-unting pagdilim ng kalangitan. Bago pa matapos kumain ng 3, labis naman ang galak nang marinig ang pagkulog ng kalangitan. Mukhang pumapabor sa'yo ang panahon pare Wika ni Masong. Napatawa na lamang si Kaloy matapos marinig ang sinabi ng kaibigan. Makalipas ang ilang minutong pagpapahinga, muling tumayo si Kaloy upang ipagpatuloy ang pag-aararo. Nang makalabas sa kubo, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Napangiti si Kaloy. Iniisip na pumapabor sa kanya ang panahon. Hindi na ito nagsayang pa ng oras. Kagad na ipinagpatuloy ang trabaho. Basa man sa ulan, ngunit paborito kay Kaloy upang mas mapabilis ang ginagawa niya. Dahil sa ulan, kaya mas napabilis ang trabaho ni Kaloy. Maaga din itong nakauwi ng tahanan. Habang nasa daan, labis naman ang pagtataka matapos makita na tuyot ang lupang dinaraanan. At nang makauwi, nakita naman ang ama na abala sa pagbibiyak ng kahoy. O Kaloy, ba't basang-basa ang katawan mo? Baka mapasma ka naman dyan sa ginagawa mo. Wika ni Tatay Silio. Malakas po kasi yung ulan doon kanina kila paring Masungtay. Ang lakas nga pero ang ipinagtatakhan ko lang kung bakit hindi naman yata umabot dito. Tugon ni Kaloy. Marahil, papuntang timog ang hangin, kaya hindi na napadaan dito. Muling wika ni Tatay Silio. Matapos marinig ang sinabi ng ama, nanatiling walang kibo si Kaloy. Kagad na pumunta sa likod bahay upang linisan ang mga ginamit sa pag-aararo. Ilang sandali pa, kagad namang pumunta si Kaloy sa balon upang magbanlaw gayong nabasa ito ng ulan. Habang abala sa pagbubuhos, muli namang nanumbalik ang alaala ng nakita na kumikinang na bato. Nang mahawakan ang bagay, iniisip na ni Kaloy kung saan ito maaaring ibenta. Ngunit bigla itong nagulat matapos marinig ang isang tinig mula sa isipan. Huwag mong tangkaing ipamigay ang bagay na yan. Kung ayaw mong mawala ang swerte na yung natatamasa. Wika ng tinig. Teka, sino ka naman? Nasaan ka? Multo ka ba? Tanong ni Kaloy. Ako ang gabay ng hawak mong diamante, Kaloy. Mapalad ka.
At ikaw ang aking napili. Magmula ngayon, kung ano man ang iyong hihilingin, ay aking tutuparin. Tugon ng tinig. Matapos itong masabi ng gabay, hindi na ito muling narinig pa ni Kaloy. Hoy, sino ka ba? Anong gabay ba yung sinasabi mo? Tanong ni Kaloy. Kaloy, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wika ng ama. Ay, wala po tay. Napapatanong lang ako sa sarili ko. Tugon ni Kaloy. Bilisan mo na dyan. Hinahanap ka ng nanay mo. Muling wika ng ama. Matapos marinig ang sinabi ni Tatay Silio, nagmadali na si Kaloy na magbihis at bumalik sa tahanan. Pagkarating sa bahay, kapansin-pansin naman ang pagiging tulala ni Kaloy. Kaya bahagya itong nagulat matapos tawagin ng ina. Oh Kaloy, ano bang nangyari sa naging lakad mo ngayong araw? Parang malalim niyang iniisip mo ah. Tanong ni Nanay Teresa. Kasi kanina habang nagtatrabaho ako, may nakita akong kumikinong na diamante. Tapos humiling ako na sana umulan. Kahit tirik na tirik yung araw. Nakakapagtakang dahan-dahang dumilim at bumuhos si malakas na ulan ay. Tapos habang naliligo ako, bigla naman akong nakarinig ng tinig. Hindi ko naman makita kung saan galing nay pero ito nga yung bato na yun oh. Tugon ni Kaloy. Kagad namang pinakita ng binata ang bato sa ina. Anong bato ba yung sinasabi mo anak? Gaano ba yung kalaki at palad mo lang ang nakikita ko? Seryoso ka nay? Ito po oh, kulay asul pa nga. Naku anak, wag mo nga akong idamay sa kalokohan mo. Sige na't magpahinga ka na. Dala lang yan siguro ng pagod mo. Wika ni Nanay Teresa. Sa pagpasok ni Kaloy sa loob ng tahanan, labis ang pagtataka dahil imposibleng hindi ito makita ng ina. Sa pagsapit ng hating gabi, bigla namang nagising si Kaloy. Matapos makaramdam ng lamig, kinuha niya ang kumot. Ngunit naagaw ang atensyon matapos marinig ang isang boses. Oh Carling, mag-aating gabi na. Wika ni Kaloy. Tara pare, doon tayo kina Mario. Inaantay ka namin doon kanina pa eh. Tugon ni Carling. Pas muna ako ngayon pare. Tsaka mukhang kanina pa kayo nagsimula. Ba't kakapunta mo lang dito? Kakauwi lang namin ni paring Mario galing Sabong. Yung derby sa kabilang bayan. Sakto, may bihag yung manok niya eh. Muling wika ni Carling. Dahil naging mapilit ang kaibigan, kaya't wala lang nagawa si Kaloy kundi ang sumunod. Halos 10 minuto din ang binagtas ng dalawa bago narating ang bahay ng kaibigan. Sakto yung dating nyo ah. Luto na tong manok. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng baso para sa tuba. Wika ng kaibigang si Mario. Naging masaya ang inuman ng magkakaibigan. Hanggang sa napunta ang paksa tungkol sa mga nawawalang hayop. Pare, may nabalitaan pala ako kanina umaga.
May aswang daw na gumagala dito sa atin. Alam niyo na siguro yung balita, no? Tungkol sa nawawalang alaga nila Aling Kapi, di ba? Tanong ni Carling. Oo. Tapos kaninang umaga, may nabalitaan ding patay na kambing mula sa kabilang banyo. Wala nang dugo at 2 butas lang ang nakitang sugat sa leeg. Malabo ding ahas ang may gawa nun. Tugon ni Mario. Tanging pakikinig lamang naman ang nagawa ni Kaloy. Gayong wala itong ideya sa nangyayari sa paligid. Sa paglipas ng oras, kagad na ubos ang alak. Hindi na nagdagdag ang 3. Gayong malapit nang sumikat ang araw. Habang pabalik ng tahanan, pansin naman ni Kaloy na tila walang epekto ang iniinom na alak. Samantala, pasuray-suray naman sa paglalakad si Carling. Dahil hindi naman nakakaramdam ng antok, kaya mas minabuting sinabayan ng ama na umiinom ng kape. Oh, akala ko ba matutulog ka? Huwag mong abusuhin ang sarili mo, anak. Baka sa pagtanda mo bigla ka na lang nitong sisingilin. Payo ni Tatay Silio. Ayos lang naman ako, Tay. Salamat nga pala sa paalala, ha. Susunod na rin po ako sa bukid pagkatapos kong magagahan. Tugon ni Kaloy. Wala nang nagawa ang ama. Hinayaan ito ang binata sa nais gawin. Magmula nang mapa sa kamay ni Kaloy ang mutya, napansin niya ang pagiging maliksi ng pangangatawan niya. Hindi rin maiwasan na mapansin ito ng mga magulang. Kaya makalipas ang halos 2 linggo. Saktong kakatapos lang sa pagtatanim ng mais, habang nagpapahinga sa isang puno ng mangga, ang paglapit naman ng ina. O Kaloy, anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Nanay Teresa. Oo naman po, Nay. Ayos lang ho ako. Tugon ni Kaloy. Sigurado ka ba, anak? Baka masyado mo nang inaabuso ang sarili mo, ha? Oo, maganda kapag mabilis nating natatapos ang trabaho. Pero ayaw naman naming magkasakit ka. Ano ba kaya, Nay? Ayos lang ho talaga ako. Alam niyo namang sa gantong trabaho lang ako nakakabawi sa inyo ni Tatay. Pero wag po kayong mag-alala. Alam ko naman po yung ginagawa ko. Wika ni Kaloy. Matapos namang marinig ang sinabi ng anak, napangiti na lamang si Aling Teresa. Kinagabihan, habang abala sa paninigarilyo si Kaloy, naagaw naman ang atensyon ng marinig ang pagtawag ng gabay. Ihanda mo ang iyong sarili sa mga susunod na araw. Dahil malaki ang gagampanan mong tungkulin. Wika ng gabay. Ha? Anong tungkulin ba yung sinasabi mo? Hoy, andiyan ka pa ba? Tanong ni Kaloy. Pare hoy, sino bang inakausap mo dyan? Wika ni Carling. Ha? Wala naman. Kanina ka pa ba dyan? Ngayon lang. Ngayon lang naman. Tara na. Ilang araw ko na rin hindi namin nakakasama. Doon tayo kay Namasong. O sige. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng flashlight. Pakisuyo na lang din ako pare ng manok dyan sa itaas. Yang kulay puti. Nang maidagdag natin sa pulutan. Pag-uusap ng magkaibigan.
Napangiti naman si Carling matapos marinig ang sinabi nito. Sa pagbalik ni Kaloy, kaagad na tinahak ng dalawa ang daan papunta sa bahay ni Masong. Hindi naman maiwasan na mag-usap ang dalawa. Gayong ilang araw itong hindi nagkita. Alam mo pare, napapaisip lang ako eh. Ba't hindi mo kaya subukan magnobya? Total, nasa tamang edad ka na rin. At kayang-kaya mo nang buhayin ang iyong magiging pamilya. Wika ni Carling. Di naman ako nagmamadali pare. Siguro, pag nakita ko nang hindi na ako kailangan ng mga magulang ko, tsaka ako bubuo ng sarili kong pamilya. Kung makakita lang ako ng kayamanan na ibibigay sa kanila eh. Baka ngayong paparating pa lang na piyesta, maghanap na ako ng makakausap. Tugon ni Kaloy. Ayaw nga pala, mukhang hindi mo na kailangan hintayin ng piyesta. Balita ko nandyan yung pinsan ng asawa ni Masong eh. Kaya mo siguro pinuntahan ako sa bahay ano? Pag-uusap ng dalawa. Napangiti lang si Carling matapos marinig ang sinabi ng kaibigan. Nang marating naman ang bahay ni Masong, nadatna ng dalawa na abala itong nakikipagtagay kay Mario. Ito na pala yung dalawa eh. Ang tagal nyo naman. Paubos na tong isang galon oh. Wika ni Mario. Huwag kang mag-alala pare. May dala naman kami. Tugon ni Carling. Napatawa lang naman ang apat matapos marinig ang sinabi ni Carling. Kaagad namang umupo ang dalawa upang pagsaluhan ng alak. Makalipas ang ilang minuto, tinawag naman ni Masong ang asawa upang ipaluto ang dalang manok ng dalawa. Ilalaga ko lang ba ito? Tanong ni Marites. Oo Marites. Ay nga pala, nasan si Lilia? Mayroon sana akong ipapakilala eh. Tugon ni Masong. Naroon sa kwarto. At ito na pala eh. Magandang gabi ho. Ba't parang narinig kong hinhanap ako ni Manong Masong? Lilia, nga pala kumpare ko si Kaloy. Mabait yan at masipag. Ano pa hinihintay mo? Kamayan mo na. Hindi naman mapapanis yan eh. Pabulong na wika ni Carling sa kaibigan. Kaloy nga pala. Taga dyan lang din ako sa Hapatag oh. Pagpapakilala ni Kaloy. Ikinagagala kitang makilala, Kaloy. Tugon ni Lilia. Napangiti lang naman ang dalawa matapos magsalita ang dalaga. Si Kaloy lang ipapakilala ko sa'yo. Itong dalawa may sabit na to eh. Kaya wag mo nang kausapin ha. Biro ni Masong. Napatawa lang naman ang mga ito matapos marinig ang sinabi nito. Makalipas ang ilang oras, nagpasya na umalis ang tatlo matapos makita na ubos na ang iinumin. Pasuray-suray at halos masubsob ang tatlo. Ngunit nanatiling normal lamang kay Kaloy ang lahat. Hindi din bago ang ganitong kaganapan sa binata. Gayong alam ang kadahilanan kung bakit hindi tumatalab ang inumin sa katawan niya. Dahil sa sobrang kalasingan ni Carling, kaya mas minabuting inihatid ito ni Kaloy. Alaman sa sarili na makakaya nitong umuwi. Ngunit may kung anong nagsasabi na kailangan niya itong ihatid. Hindi naman naging mahirap na tahakin ang daan dahil sa flashlight na dala.
Ngunit sa hindi inaasahan, bago makatawid sa makitid na tulay, bahagya namang natigilan ang dalawa matapos mamatay ang flashlight. Pambihira naman oo. Ngayon pa talaga naubos ang baterya nito. Wika ni Kaloy. Sige na pare, kaya ko na to. Kahit hanggang dito mo lang ako iatid. Para ka namang bago sa akin eh. Tugon ni Carling habang pasubsob-subsob ang mukha sa lupa. Sasagot pa sana si Kaloy. Ngunit kagad siyang natigilan matapos makita ang isang nilalang na abalang kumakain ng buhay na kambing. Mabilis na hinawakan ni Kaloy ang kaibigan. Itinuro ang kinaroroonan ng nilalang. Ngunit dahil sa sobrang kalasingan niya, kaya nahirapan itong makita. Alin ba dyan yung tinuturo mo pare? Wala naman eh. Lasing ka lang siguro. Wika ni Carling. Ngunit biglang nawala ang kalasingan ni Carling nang biglang lumabas sa kaulapan ang bilog na buwan. Kitang-kita nito kung paanong lantakan ng nilalang ang buhay na hayop. Bigla ding umalingasaw ang mapanghing amoy. Matapos mapaihi sa salawal si Carling. Ilang sandali pa, dahan-dahang lumingon ang nilalang sa kinaroroonan ng dalawa. Kita rin ng mga ito ang malademonyong mukha ng nilalang. Nanlilisik ang mapupulan nitong mga mata. Hubot-hubad at lawlaw na ang balat. Masasabing sobrang tanda na nito. Nakatayo ang lahat ng buhok at patuloy lamang sa pagtulo ang dugo. Dahil sa takot na naramdaman niya, kaya't biglang nanigas ang buong katawan ni Carling. Pare, ibigay mo muna sa akin yung dala mong balisong. Dalian mo. Wika ni Kaloy. Nanginginig itong iniabot ng kaibigan hanggang sa ibinaling ng nilalang ang tensyon sa dalawa. Napakamalas niyo naman. At nagawa niyo pa akong makita sa mga oras na ito. Sino ba ang gusto niyong mauna? Ikaw na lang. Total mapanghinay ang kasama mo. Ikaw pala ang tirador ng mga alagang hayop dito sa lugar namin. Taghirap na ba kaya pag nanakaw na lang ang ginagawa mo? Napaangil naman ang nilalang matapos marinig ang sinabi ni Kaloy. Huwag kang mabahala. Kasama mo ko sa lahat ng oras. Wika ng tinig. Nang marinig ang boses ng gabay, napahawak na mahigpit si Kaloy sa bitbit na balisong. Hinawi si Carling at dahan-dahang nilapitan ang nilalang. Ilang sandali pa, labis ang gulat ni Kaloy matapos tumalon ng nilalang. Papunta ito sa kinatatayuan. Kaya't bago pa ito makalapit sa kanya, isang malakas na sapak ang pinakawala ng binata. Dahil dito, kaya napasubsob sa lupa ang mukha ng nilalang. Kagad itong tumayo. Dahil nakaramdam ng kakaibang puwersa, kaya't mas pinilisan ang pagtakbo hanggang sa nahirapan na si Kaloy na makita ang kinaroroonan nito. Ano? Yan lang ba ang kaya mo? Kaya pala walang kalaban-laban na hayop ang paborito mong biktima eh. Napakahina ng uri ninyo. Kaya dapat lang sa inyo mamatay. Mga salot kayo. Wika ni Kaloy. Hindi mo alam ang sinasabi mo.
Wala ka sa lugar upang sabihin yan. Marahil nakikita mong mahina ako. Pero lahat ng sinabi mo, makakarating lahat sa angka namin. Matapos itong sabihin ng nilalang, iniangat nito ang ulo. Tumingin sa bilog na buwan hanggang sa makikita ang paggalaw ng lalamunan nito na tila may kung anong nasa loob. Huwag mong hayaan ang nais gawin ng iyong kalaban. Nang marinig ang sinabi ng gabay, napatakbo si Kaloy sa nilalang upang saksakin. Ngunit bahagya itong napatigil matapos lumabas ang isang uwak sa bunganga ng nilalang. Kagad itong lumipad, kaya wala nang ibang nagawa pa kundi tuluyang patayin ang matanda na nasa harapan. Itinarak ni Kaloy ang hawak na balisong mula sa baba dahil may kahabaan ang bitbit na patalim. Kaya tumagos ito hanggang sa ulo ng matanda. Kagad namang nangisayang katawan, mabilis na binawian ng buhay. Patay na ba yan, pare? Siguro mas mainam kung sunugin na lang natin ang bangkay para hindi na kumalat ang balita tungkol sa nangyari ngayong gabi. Baka bigla tayong balikan ng mga kasama nito Wika ni Kaloy. Napatango na lamang si Carling habang nananatiling nanginginig sa takot. Kinaumagahan naging bali-balita ang pagkamatay ng iilang alagang hayop ni Carling. Ngunit mas minabuting itago ang tungkol sa aswang na napatay ni Kaloy. Sa kasalukuyang araw, habang tahimik na naninigarilyo sa puno ng mangga, naagaw ang atensyon ng binata matapos magpakita ang gabay sa harapan. Isa itong makisig na lalaki. May mahabang buhok, pahaba ang tenga at may mapupungay na mga mata. Mahaba rin ang kasuotan nito, habang may kung anong uri ng baging na nakapaikot sa ulo. Kung titignan, isa itong mataas na uri ng engkanto. Kaloy, huwag kang magpakampante. Marami pa ang maaring maganap. Hindi basta-basta ang angka na yung nakalaban. Wika ng gabay. Katulad ng dati, matapos nitong masabi ang nais ibahagi, kagad itong naglaho sa paningin ni Kaloy. Sa pag-alis ng gabay, napatayo naman si Kaloy matapos makakita ng isang ginto. Nakatago ito sa gitnang bahagi ng mangga kung saan ang nabubulok na parte. Halos kasinlaki ito ng kamao. Habang iniisip kung paano ito napunta sa lugar, kagad namang nanumbalik ang naging usapan nila ng kaibigan. Dahil dito, nagpasya si Kaloy na ligawan si Lilia bago sumapit ang piyesta. Ng mga sumunod na linggo, ibinenta nito ang nakitang ginto. Halos lahat ng pera ay binigay sa mga magulang. Habang ang ibang pera namang natira kay Kaloy, ginamit niya upang bumili ng lupa na pagtatayuan ng sariling tahanan. Isang linggo bago ang piyesta, habang abala sa paggawa ng bintana si Kaloy, bahagya itong natigilan matapos marinig ang tinig ni Carling. Hoy pare, abalang-abala. Kailangan Bubukod na rin ako kina nanay. Ano nga palang sadya mo rito? Sa darating na piyesta, may libreng kasal.
Gusto sana kitang imbitang makikain kina paring Jimson eh. Pambihira. Akala ko pa naman kasal mo. Ano ka ba naman? Alam mong kasal na kami ni Nita no? Kinuha kasi akong abay ni Jimson. Nahihiya ako. Balita ko may mga kamag-anak itong galing Samar. Kaya marami yung tao. Si Maring Nita na lang ang isama mo. Alam mo namang hindi ako imbitado eh. Tsaka hindi pa kami nagkakaayos ni Jimson. Naku naman no. Parang hindi mo pa kilala si Nita. Magpapabalot lang yun. Kaya nga ako napadpad dito eh. Kasi pinapapuntahan ka rin ni Jimson. Baka gusto nang magkaayos kayo. Hindi raw siya personal na makakapunta eh. Dahil abala sa paghahanda. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, napaisip naman si Kaloy. Marahil ito ang paraan upang magkaayos sila ni Jimson. Sa pagsapit ng piyesta, maraming tao ang nakidalo. Halos mga bagong mukha ang nakikita mula sa karatig bayan. Habang ginaganap ang misa sa simbahan, tumulong naman si Kaloy sa paghahanda ng makakain para sa mga bisita. Makalipas ang ilang oras, habang nagpapahinga sa upuan, napalingon naman si Kaloy matapos marinig si Carling. Pare, kanina ka pa ba? Tara, kain na tayo. Tapos na ba ang misa? Ang bilis mo namang nakabalik. Mas nauna ka pa sa kinasal ah. Ganun talaga. Tsaka parating na rin yun. Magkasunod lang naman kami lumabas ng simbahan eh. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa nakita ni Kaloy si Jimson kasama ang asawa nito. Wala itong imik at tanging pagngiti lamang ang naging sagot kay Kaloy bilang pagpapakita na siya'y natutuwa. Ngunit nang mapatingin kay Jimson, tanging pagtango lamang ang naging sagot nito. Ramdam ni Kaloy, tila may itinatago pa itong galit, ngunit baliwala lamang ang lahat at inisip na marahil pagod lamang ito. Makalipas ang ilang oras, matapos kumain, nagpa siyang umalis si Kaloy, ngunit kagad itong pinigilan ni Carling. Teka lang pare, mamaya na tayo umuwi. Nag-usap kami ni paring Jimson na mag-aantay tayo hanggang mamaya. May mga nakahandang inumin dyan sa loob. Sabay na tayo umuwi. Naging mapilit si Carling. Kaya wala nang nagawa si Kaloy kundi ang pagbigyan ito sa nais. Pagsapit ng hapon, makikita ang 5 kalalakihan na abalang inihahanda ang isang lamesa. Hindi ito pamilyar sa dalawa dahil mga kamag-anak ito ng asawa ni Jimson. Tara pare, doon tayo sa kabila. Mukhang magsisimula na silang uminom eh. Sige pare, mauna ka na lang muna. Iihi lang ako saglit. Napatamo naman si Carling bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Kagad pumunta si Kaloy sa likurang bahagi ng tahanan. Ilang sandali pa, matapos makita ang malaking puno ng mangga, hindi na nag-alangang puntahan ito. Habang abala sa ginagawa si Kaloy, nakuha naman ang atensyon matapos marinig ang 2 lalaki na nag-uusap. Yung nakamulo, yun si Kaloy. Yun yung may malaking atraso sa akin. O sige, ako na ang bahala. Sumunod ka na lang sa mesa nang hindi makahalata. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kagad bumalik ng kusina si Jimson. Samantalang ang kapatid ng asawa nito'y pumunta sa mesa
kung saan kasalukuyang nakikipag-inuman si Carling sa bagong kakilala. Huwag kang mag-alala. Uminom ka at magpakasaya. Mababang uri ng manlalason yang mga kaharap mo. Wika ng gabay. Matapos marinig ang sinabi nito, walang pag-aalinlangan na pumunta si Kaloy sa kinaroroonan ng kaibigan. Nadatnang abala ito sa pakikipag-usap. Paring Kaloy, dito ka na maupo. Ito nga pala si Temyong, Rico, Mulo, Brando at Bobby. Si Kaloy nga pala, kaibigan namin ni Paring Jimson. Napangiti lamang si Kaloy matapos mapakilala ng kaibigan. Wala namang kakaiba sa mga ito, maliban kay Bobby na kanina'y kausap ni Jimson. Kalmahan mo lang, Kaloy. Makisama ka lang na tila wala kang nalalaman. Wika ng gabay sa isipan. Ilang sandali pa, bahagyang napalingon matapos marinig ang tinig ni Jimson. Pasensya na, medyo madami lang inaasikaso. O ito pala, pandagdag sa pulutan. Paring Kerling, Paring Kaloy, pasensya na ha. Kailangan pa ako sa loob ng bahay eh. Basta't huwag kayong mahiya. Kung madadagdag pa kayo ng pulutan at inumin, kumuha lang kayo sa loob. Doon sa kahon malapit sa pinto. Wika ni Jimson. Ano ka ba naman pare? Huwag mo kaming intindihin. Basta masaya kami dahil hindi mo kami nakalimutang imbitahin. Lalo na ako at kinuha mo pa akong abay. Aba syempre naman eh. Tayo-tayo lang ang nandito eh. Ala sige, susunod na lang ako mamaya kapag wala na ang iba naming mga bisita. Muling wika ni Jimson. Matapos itong magsalita, kagad din itong bumalik sa loob ng tahanan. Naging abala sa pag-inom ang bawat isa. Si Bobby din ang tanggero. Kahit alam ni Kaloy na may plano itong hindi maganda, hinayaan lang ito alinsunod sa utos ng gabay. Kapansin-pansin din ang pag-uusal ni Bobby. Tila abnormal na kausap ang hangin. Dahil magkatabi sa unahan, napabulong naman si Kaloy sa kaibigan upang ipagbigay alam ang ginagawa ni Bobby. Wala naman akong nakikita pare. Kanina pa namang nakatawa yan kapag kinakausap. Baka lasing ka na. Pabulong na tugon ng kaibigan. Pagsapit ng hating gabi, patuloy lang sa pag-inom. Lasing na si Carling at halos 3 beses na itong umalis upang magsuka. Ngunit kapansin-pansin ang kinikilos ni Bobby. Tila hindi ito nalalasing. Habang nagkukunwaring lasing naman si Kaloy, papikit-pikit pa ang mga mata upang mas mapaniwala ang lahat. Habang pasuray-suray si Kaloy, kitang-kita naman ang pagtulo ng laway ni Bobby papunta sa basong ginagamit. Ipinasa ito kay Kaloy matapos salinan ng alak. Ngunit hindi kayang inumin ang alak na nasa baso. Kaya kagad nagpaalam si Kaloy na mauuna nang umuwi. Huling tagay mo na ito pare. Pagbigyan mo na kami. Wika ni Bobby. Pasensya na, pero hindi ko na talaga kayang uminom eh. Tugon ni Kaloy. Ngunit naging mapilit si Bobby hanggang sa muling nagsalita ang binata. O sige, pero pas muna ako sa basong yan. Masusuka na kasi ako eh. Wika ni Kaloy. Kaya't napakunot ang noo ni Bobby.
matapos marinig ang mga binanggit ng kainuman. Huwag ka namang bastos pare. Nakikisama kami ng maayos sa inyo. Huwag mo akong pangunahan dahil hindi mo magugustuhan kapag ako ang tatapos. Tugon ni Kaloy. Bubunot na sana ng kutsilyo si Bobby, ngunit kagad itong pinigilan ni Jimson. Respeto naman Kaloy. Hanggang dito ba naman? Dadalhin mo yung pagkabarumbado mo. Hindi ka na nahiya. Inimbitahan kayo ng maayos tas ganyan pa igaganti mo. Wika ni Jimson. Hindi naman na nagsalita pa si Kaloy. Mas minabuting manahimik at nilisan ang lugar. Dahil sa mga nangyari, kaya't natigil ang inuman. Kahit sobrang lasing, mas piniling sumunod ni Carling kay Kaloy. Ano ba kasi yung nangyari pare? Tanong ni Carling habang pasuray-suray sa daan. Isang manlalason ng kainuman natin. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maniwala pero kitang-kita ko ang paglalagay nito ng kung anong bagay sa loob ng baso. Nako, lasing ka lang yata pare. Mas mabuting umuwi na tayo para matulog. Wika ni Carling. Habang nasa daan, papatawid ng ilog ang dalawa. Ang pag-alinsangan ng paligid. Kumanda ka Kaloy. Nasa malapit na ang panganib. Dahil sa sinabi ng gabay, kaya inihanda ang sarili sa maaaring mangyari. Pare, pairam nga ulit ako ng balisong mo. Ha? Ano ka ba naman pare? Huwag mong sabihin. Psst. Kaloy, sa tingin mo ba ganun lang kadali ang ginawa mong pambabastos? Ngayon nating susubukan ang tapang mo. Sa tingin mo ba, matapang ka na sa lagay na yan? Manlalason. Tugon ni Kaloy. Napaangil naman si Bobby matapos marinig ang sinabi ni Kaloy. Carling, mas mainam kung umalis ka na. Ramdam kong hindi lang bastang manlalason tong kaharap natin. Mabilis namang nilisan ni Carling ang lugar matapos maibigay ang patalim sa kaibigan. Nanatiling nakiramdam sa bawat isa. Nag-antay kung sino ang unang aatake. Ano bang problema mo? Hindi ba halatang nakikipag-ayos na ako kay Jimson? Sa lahi namin, hindi pwede ang ginawa mo. Ngayong kabilang na si Jimson sa amin, hindi ko hahayaan ang kalapastangan ng ginawa mo sa kanya. Wala na rin ako magagawa kung ganyan ang nasa isipan mo. Matapos marinig ang sinabi ni Kaloy, biglang tumuwad si Bobby. Nilapat ang labi sa lupa habang mabilis na nagsasambit ng mga kataga. Nanatiling nakatitig si Kaloy. Naging alisto sa kung anuman ang susunod na hakbang na gagawin ni Bobby. Ilang sandali pa, nagubad ito ng damit kaya't kitang-kita ni Kaloy ang mga letrang nakatatak sa buong katawan niya. Hindi siya pamilyar sa mga nakasulat. Ngunit kumikinang ito sa tuwing nasisinaga ng buwan. Nang makatayo si Bobby, kagad namang sumugod si Kaloy bitbit ang patalim. Sa pag-amba ng saksak, mabilis na nakaiwas si Bobby at nagkataong sapakin si Kaloy. Sa lakas nito, napasubsob ang muka sa nakaimbak na dayami.
Yan lang ba ang kaya mo? Ngayon mo ipakita kung ano ba talaga ang kaya mong gawin. Nang makatayo, ibinaba ni Kaloy ang hawak na patalim at nagpa siyang makipaglaban gamit ang kamao. Sa muling pagtayo ng binata, mabilis na nilapitan ang kaaway hanggang sa nagbuno na ang dalawa. Nahirapan naman si Kaloy sa kalabang gayong dumudulas ang kamao sa tuwing tatama ito sa katawan ni Bobby. Labis din ang pagtataka ni Kaloy dahil manhid ang katawan sa lahat ng pag-atake ng nakakalaban. Ramdam ang lakas nito, ngunit nakakapagtakang hindi ito iniinda ng katawan. Halos pantay lamang ang lakas ng dalawa. Hindi ito makikitaan ng pagod hanggang sa napatid si Kaloy ng isang patay na kahoy. Dahil dito, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang kalaban na patungan at paulanan ng sapak. Kahit anong gawing pagpupumiglas ni Kaloy, hindi niya kayang makawala. Sa sobrang dulas ng nakakalaban, nahirapan ng makabawi si Kaloy. Yan lang ba ang kaya mong gawing, Kaloy? Tama na ang paglalaro mo. Wika ng gabay sa isipan. Matapos itong marinig, nagkaroon ng lakas si Kaloy upang mapangibabawan ang ginagawa ng kalaban. Habang abala sa pagsapak si Bobby, hindi nito napansin ang papalapit na kamao ni Kaloy. Mabilis itong tumilapon. Dahil sa nangyari kaya hindi na nagsayang pa ng pagkakataon si Kaloy. Muling nilapitan ang kaaway. Dumudulas man sa balat ang bawat sapak. Ramdam din ni Kaloy na nasasaktan si Bobby. Punteriya ang mukha ng kaaway hanggang sa dumugo ang ilong. Hindi pa nakontento si Kaloy at pinagpatuloy lamang ang pagsapak hanggang sa matanggal ang dalawang ngipin nito sa harapan niya. Nang mapansin na hindi ito makakalaban, kagad na itong tinigilan ni Kaloy. Magpasalamat ka. Hindi ako katulad ng lahi mong may pagkademonyo. Kung si Jimson lang ang dahilan nito, di magsama kayong dalawa. Hindi ko kailangan ng taong mapagpanggap sa buhay ko. Matapos itong sabihin ni Kaloy, kagad niyang nilisan ang lugar. Hinayaan ang walang malay na kaaway. Kinabukasan, dahil sa mga nangyari kaya halos hindi nakatulog si Kaloy. Maaga itong nagising habang nakatulala at nakaharap sa kawalan. Pare, mukhang hindi ka pa natutulog ah. Ano ba yung nangyari kagabi? Napalaban ako sa bayaw ni Jimson, pare. Isipin mo, inakala niyang makakaya niya ako sa suntukan. Buti naman hindi mo tinuluyan. Hindi naman kami magkatulad, pare. Mga hindi nag-iisip ang lahi ni Bobby. Mabuti nang nagkaalaman kami kagabi. Pero kung magpupumilit pa yon, talagang hindi ko na siya pagbibigyan pa sa susunod. Oo nga pala, ba't ang aga mo yatang napapunta dito? Syempre, iniisip ko rin naman yung kalagayan mo. Naku pare, masyado mo akong inaalala. Baka magselos si Marites niyan ah. Alam mo namang halos kapatid na ang turing ko sa'yo eh. Pag-uusap ng dalawa. Napangiti na lamang si Kaloy. Pumasok ito sa loob upang magtimpla ng kape. Wala namang kakaibang nangyari ng araw na yon hanggang sa sumapit ang ika-3 linggo. Isang hapon, habang abala sa pag-aani ng palay si Kaloy,
Bahagya itong natigilan matapos marinig ang tinig ng ina. Kaloy! Halika nga muna dali. Sigaw ni Nanay Teresa habang patakbong lumalapit. O Nay, bakit hingal na hingal yata kayo? Ano bang nangyayari? Samahan mo muna ako sa bahay. Kailangan ka ng tatay mo. Matapos marinig ang sinabi ng ina, hindi na nagdalawang isip at kagad na tinahak ang daan papunta sa bahay ng mga magulang. Makalipas ang ilang minuto, nang makapasok sa tahanan, ramdam naman ni Kaloy ang biglaang pag-alinsangan ng paligid. Nadatnan nito ang amang nakaupo sa tumba-tumba, tila walang karamdamang dinadala. Ano po bang nangyari, Nay? Yang tatay mo, hindi ko na makausap ng maayos mula nang lumabas ng bahay. May mga pag-angel kasi kaming narinig kagabi, kaya pinagtignan ko sa tatay mo pero makalipas ang ilang oras, lumabas ako ng bahay kasi hindi pa siya bumabalik. Nadatnan ko itong nakatulala, nakaharap sa bahay. Hindi ko na rin siya narinig na magsalita mula pa kagabi. Ihanda mo ang iyong sarili. Natunto na tayo ng mga kaaway. Wika ng gabay sa isipan. Nakagad namang tinanong, ang demonyong Bobby ba ang may gawa nito? Hindi. Dahil ora ng aswang ang nararamdaman ko. Matapos marinig ang sinabi ng gabay, napaisip naman si Kaloy kung ano ang maaaring gawin upang matulungan ang ama. Magpunta ka sa likod ng tahanan. May mga halamang gamot na maaari mong magamit upang mabigyan ng paunang lunas ang iyong ama. Kagad namang pumunta si Kaloy sa likod ng tahanan upang kunin ang nasabing gamot. Nang makabalik, dinikdik ang mga ugat, kasabay ng iilang sangkap na bagong-bago lamang sa paningin. Matapos makuha ang katas, isinalin ito sa baso, na kagad namang pinainom sa ama. Habang hindi pa lumulubog ang araw, muling bumalik si Kaloy sa bundok upang kumuha ng pangontra. Matapos mailagay ang pangontra, mas minabuting manatili ni Kaloy sa tahanan ng mga magulang upang masiguro ang kaligtasan nito. Dahil din sa gamot na binigay, kaya maaga pang nakatulog ang ama. Nanatiling gising si Kaloy hanggang sa lumalim ang gabi. O anak, ito nga pala ang kape. Sigurado ka bang hindi ka matutulog? Oh, Nay. Sige po, wag niyo na po akong intindihin. Samahan niyo na si tatay sa silid. Matapos marinig ang sinabi ng anak, kagad na pumasok ang ina upang makapagpahinga. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang tulala sa kawalan, napabalikwas naman si Kaloy nang marinig ang tinig ng gabay. Tama na yung kakaisip mo kay Lilia. Maghanda ka. Nasa malapit na ang hinihintay nating panauhin. Wika ng gabay. Kaya't kagad hinawakan ni Kaloy ang itak. Sa pagmamatsyag, bigla namang naagaw ang atensyon nang maramdaman ang pagdagundong ng lupa. Hindi nagdalawang isip at kagad na lumabas upang makita ang nagaganap. Dahil sa liwanag ng buwan, kaya kitang-kita ni Kaloy ang isang malaking kalabaw. Patakbo-takbo ito paikot ng tahanan. Natigilan naman ang nilalang
nang makita si Kaloy na nakatitig sa harapan ng tahanan. Kung iisipin, tila normal lamang itong hayop. Ngunit kapansin-pansin ang mapupula nitong mga mata. Naglalaway na tila aso. Matalim din ang nakausli nitong mga ngipin. Ilang sandali pa, dahan-dahang nag-iba ang wangis ng nilalang. Bigla itong naging tao. Makisig ang pangangatawan. Mahaba ang buhok. Wala itong saplot at may masangsang na amoy. Ramdam kong ikaw ang hinahanap kong tao. Naaalala mo ba ang matandang sinunog mo? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang walang kwenta. Wala namang naging sagot si Kaloy. Dahil batid na malakas ang aura ng kaharap. Huwag kang matakot. Kasama mo ako sa lahat ng laban mo. Wika ng gabay sa isipan. Dahil dito, kaya nagkaroon ng lakas ng loob upang harapin ng nilalang. Ilang sandali pa muling yumuko ang lalaki. Habang rinig ni Kaloy ang hindi maintindihang salita na sinasambit nito. Sa ilang saglit lang, bumalik ito sa anyo ng kalabaw. Sinuwag ang bakod ng tahanan. Habang sumusugod ang nilalang, ramdam naman ni Kaloy ang pagyanig ng lupa dahil sa laki ng kalabaw. Sa paglapit nito, ang pag-iwas din ni Kaloy sa malaki nitong sungay. Ngunit sa laki ng nilalang, nakakapagtakang mabilis ito kung kumilos. Tila napakagaan lamang ng pangangatawan. Dahil hindi naging handa sa kayang gawin ng kalaban. Kaya't hindi napansin ang pagtusok ng sungay sa tagiliran. Sa lakas nito, iniisip ni Kaloy na marahil ito na ang katapusan ng buhay. Ngunit dahil sa tulong ng kabal na nagmumula sa mutya, kaya hindi nito nagawang mapinsala ang balat. Sa pagtalsik ni Kaloy sa palayan, napatigil rin sa pagsugod ang nilalang. Bahagyang inikutan si Kaloy habang patuloy sa paglalaway. Kitang-kita sa mga mata ng nilalang ang namumuong galit. Nang dahan-dahang tumayo si Kaloy, napagpasyahan naman ng nilalang na sumugod. Muli nitong sinuwag si Kaloy, kaya tumalsik ang binata sa puno ng niyog. Hindi man makapinsala ang nilalang. Ramdam naman ang labis na kirot sa tuwing tatama ang sungay nito sa katawan niya. Dahil sa liksi ng nilalang, wala nang ibang nagawa pa si Kaloy, kundi tanggapin ang bawat atake nito. Ramdam ang unti-unting panghihina ng katawan niya. Habang nakahandusay sa lupa, muli namang nanumbalik ang lakas matapos marinig ang tinig ng gabay. Ano na, Kaloy? Palagi na lang ba tayong ganito? Lumabang ka. Ipakita mo kung bakit ikaw ang pinili kong mga laga ng mutya. Wika ng gabay. Matapos itong marinig, mahigpit na hinawakan ni Kaloy ang itak. Kagad na tumayo at naging handa sa muling pagsugod ng nilalang. Nang muli itong sumugod, mas binilisan ni Kaloy ang pagkilos at nakipagsabayan sa kalabaw. Matagumpay na naiwasan ang pag-atake kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Kaloy upang magamit ang itak. Kaagad na tinamaan sa mukha ang nilalang. Bahagya itong natigilan matapos maramdaman ang pinsala. Labis ang dugong tumutulo mula sa mukha ng nilalang. Makalipas ang ilang sandali pa,
Dahan-dahang bumalik sa wangis ng tao ang nilalang. Tanging paghawak lamang sa sugat ang nagawa nito upang takpan ang patuloy na pagtulo ng dugo. Pwede na. Pero hindi ko hahayaang manalo ka sa pagkakataong ito. Matapos yun sabihin ng gabunan, kagad na sinalo ang laway na tumutulo. Walang pag-aalinlangang dinampi sa malapat na sugat. Ilang sandali pa humintos sa pagdurugo ang sugat. Muling tumitig kay Kaloy ang gabunan. Kapansin-pansin din ang pag-uslian ng matatalas nitong pangil. Sa hindi inaasahan, bigla itong tumalo ng mataas papunta kay Kaloy. Ngunit dahil naging handa, kaya nagawa niyang makaiwas sa nilalang. Sa muling sagupaan ng dalawa, naghabulan ito paikot sa malawak na palayan. Hindi makitaan ng pagod ang bawat isa. Nagkaroon ng mga galos sa iba't ibang parte ng katawan si Kaloy matapos matanggap ang kalmot ng gabunan. Ngunit hindi ito nagpatinag. Gamit ang itak, iminasiwas ito ni Kaloy hanggang sa matamaan sa tagiliran ang gabunan. Dahil sa lalim ng pinsala, kaya't bahagyang natumba ang nilalang. Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon ng isang yan. Hindi yan tao at wala ng pag-asang magbago. Wika ng gabay. Dahil dito, kaya kagad na sumugod si Kaloy upang tapusin na ang nilalang. Nang makalapit, inambahan ito ni Kaloy ng saksak ngunit mabilis na sinalo ng gabunan ang patalim. Pero dahil sa malaking pinsala, kaya wala ng lakas na mailabas ang nilalang. Dahan-dahang lumapat ang itak sa dibdib nito. Yun din ang dahilan ng dahan-dahan nitong pagkamatay. Nang masiguro na patay na ang gabunan, bigla namang lumutang ang bangkay nito. Kukunin ko ang isang to upang masiguro ang kaligtasan ng iyong pamilya. Mas makakabuti kung sa mundo ng mga engkanto ito susunugin upang hindi na ito makita ng iba pa nitong kalahi. Wika ng gabay. Matapos yun, mabilis din itong naglaho sa paningin, kasabay ng paglamon ng lupa sa katawan ng gabunan. Kinaumagahan, bumalik na sa katinuan ng ama. Wala din itong ideya sa mga nangyari. Sa paglipas pa ng panahon, marami pang iba't ibang uri ng nilalang ang nakaharap ni Kaloy. Matapos pasukin ang pagiging albularyo, magmula nang mapatay niya ang gabunan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.